tukoy na. I don't know kung maniniwala ba kayo or hindi sa mga pasabog ni Congressman Kiko Barzaga na kung saan kanyang binulgar kung sino ang tumulong kay Zaldico para makalabas ng bansang Pilipinas at nagtatago pa ngayon. Nako, sabi ni Congressman Kiko Barzaga, ito na kabibig. Brace yourself. Kahihiyan to kung totoo man ito kabibig. Pinatago, pinalayas, pinaalis. How do you describe this kabibig? Ito Sandro Marcos at Martin Romualdez helped Zaldico escape. So pinaiskapo ni Martin Romualdez daw di umano at Sandro Marcos si Zaldico. Combined powers, group effort yung tatlo. Baka sa isip lang ba, Zaldico, kailangan mo nang umalis kasi hindi na talaga mapipigilan itong Blue Ribbon Committee na head si Marcolita. Talagang mabulgar ang pangalan mo. Talagang andiskaya nagsalita na. Kaya agad-agad pinaiskapo ni Sandro Marcos at Martin Romualdez. Tinulungan si Zaldico para umuiskapo. Ano yan? Grabe mga kabibig. Niloko-loko lang pala tayo nito. Tama ang sabi ng ibang tao, sarswela lang. Drama lang to. Yung si Boyeng Rimulya naging DOJ, yung salin-salin nila ngayon, at si Bongbong Marcos, willing talaga na publiko ang kanyang salin at minumungkahi niya ang mga kabinete niya na ipa-public din ang salin. Nako, ito, paano to sasagutin ni Sandro Marcos at Martin Romualdez na di umano'y sila ang tumulong kay Zaldico para mag-iskapo from the Philippines to the other part of the world. Naku po mga kabibig, napakalungkot na balitang ito na trinaydor tayo ng kapwa Pilipino, kung totoo man ito, para lang sa pera, para maging malinis ang kailang pangalan. Sabi dito mga kabibig ng ating mga netizen, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Ang anak at ang cousin helping criminal escape. Sana mabuhay pa Pinas gatong administrasyon. Di ba? Ito pa true para makita sa taong bayan si Ko ang madaming nanakaw. Parehos kayo, drama nyo, napakahayop na mag-amang father and son tandem. Yan na, gumagawa na silang paraan. Malapit na itong mabunyag ang lahat. Nako, yan. Ito, matik kasi yan. Kung si Zaldico ang idiniin nila, matik, ituturo na sila Zaldico kapag pinabayaan nilang makulong. Kaya ang plano, tulungang makataka si Zaldico. Kawawang Pilipinas sa mga sindikato. Diba kabibig? Ano yan? Una, nagtulong-tulong ang mga nag-group effort itong mga taong ito para si Pangulong Duterte punta sa Hague. Ngayon, nag-effort, nag-group effort na naman, nag-team pa sila. Para Zaldico ay mag-iskapo. Naku, grabe mga kabibig. Halata naman, daming pwede nilang gawin, mapauwi itong croc na to, pero until now, wala pa din. Dapat kakanta na si Zaldico, pero wala. Tahimik lang si Zaldico at nag-enjoy sa ibang bansa. Things need to drastically happen soon or this will just be forgotten as they plan it to be, and the Philippines will soon be the poorest, worst country in the world. Remember, even Vietnam, Thailand, Taiwan has surpassed the Philippines tenfold in just a short period of time because their funds are not stolen. Kumpara sa Pilipinas, nako, grabe yung pagnanakaw. Ito pa kabibig ang bagong revelasyon ni Congressman Kiko Barzaga. Grabe si Kiko Barzaga, no? Sabi niya, Manila Golf and Country Club Forbes Park meeting details. Nag-meeting pala. Martin Romualdez will serve as state witness with the Department of Justice. Uy, totoo ba ito, Kiko Barzaga? Sandro Marcos will be protected. President Marcos will shift the blame to the Senate. Ooh. Congresswoman Lani Revilla will support Marcos in return for the guaranteed protection of former Senator Bong Revilla. Wala. Congressman J.J. Suarez will support Marcos in exchange for protection. Ooh.
Congressman Roman Romulo will support Marcos in exchange for protection. Congressman Zia Adyong will support Marcos in exchange for protection. Senator Chis Escudero will be implicated by Liza Arda Marcos using the ICI. Hala, grabe. Ito daw yung ang nangyaring meeting sa The Forbes. Naku, parang hala ka, paano yan kabibig? Parang nilaro-laro lang nila, no? Parang ginawang kawawa ang sabay ng Pilipino. Parang nakakatakot, di ba? Parang planado din yung pagpunta ni Martin Romualdez sa ICI. Oo, sana nagkaroon ng live streaming. Kung talagang desidido si Martin na magsabi ng katotohanan, sana nag-request, sige, i-live ko yung pagpunta ko sa ICI, yung mga questionings nila, i-live ko para talagang maramdaman ng buong Pilipinas na sinseridad ko, yung hindi ako kasali sa mga anomalyang yan. Pero sikreto pala kabibig. Ewan ko kung may mga press ba nandun. Ewan natin kabibig kung meron ba talaga. Ito mga kabibig ha, may chika ako. Nako. Itong si Jason sa mga kabibig, merong sinasabi dito na kung saan, naku, ito na. Is there something going on na parang kinarma na daw? May isang kinarma na sa ginawang pagkidnap kay Pangulong Duterte. Sabi ni Jason sa pakibulong nga, sino sa mga sangkot sa kidnapping ni PRRD ang namimilipit na sa sakit at mukhang mauuna payata? Alam, mahirap din itong nakatira ka sa bundok na pag-iwanan ka sa balita. Hala, sino kaya ito kabibig, no? Sino itong namimilipit na sa sakit at talagang malapit ng kukunin? Hala ka. Ito ba? God is fair and just, always watching from a distance. In His time, He will reward the good and punish the bad. Sir, sino kaya yan? I-scope mo na. I-scope mo na, Jason sa. Nako, yan ang trending news na pinakalat ni Jason sa na meron na daw na namimilipit na sa sakit at mukhang mauuna pa kay Tatay Digong. Ay, karma yan. Ang gaba, dili magsaba. Oy, diba? Ang gaba talaga, dili magsaba. So, kung ikaw ang mauuna kay Tatay Digong, alam mo naman, maraming nagpe-pray for Tatay Digong, maraming nag-rosaryo para kay Tatay Digong, maraming prayer warriors si Tatay Digong. Itong namimilipit ng sakit, meron kayang prayer warriors ito. Ang mga DDS, sabihin, sana matugi na yan, sana mawala yan sa kalibutan. Ay, grabe naman mga. Diba? So, mga kabibig, grabe ang mga pasabog ngayon. Diba? So, ano ang inyong reaction dito, mga kabibig? Ako, mga kabibig, yung mga chika-chika dyan, at itong si Kiko Barsaga, grabe talaga si Kiko Barsaga, no? Yung mga mga pasabog niya na si Sandro Marcos at saka si Martin Romualdez ang tumulong kay Zaldico kapo sa Pilipinas. Posible din, mga kabibig. Kaya ngun sa ICI kabibig, marami ang nagsabi na i-livestream na yan or kaya i-abolish na ang ICI. Kasi hindi effective yan Ginawang sikreto-sikreto. Anong makukuha namin? Kami ang mga taxpayers, kami ang may karapatan na malaman namin kung paano nyo inimbestigahan itong mga sangkot. Itong mga sangkot sa anomalyang flood control. Diba? Ito si Atty. Rowena Guanzo nagagalit na rin na i-abolish na yung ICI. Yung mga inutil, wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Zaldico lang. Kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there?
When the people have lost trust in your independence, you're useless. That's why all this other, independent legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng padding ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra. Hayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente. Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Dagdag gasto lang daw itong ginagawang ICI. Isama nyo na pong i-abolish ang kamara. Walang silbi sa mga tao pero may silbi sa mga magnanakaw at buhaya. Take note, sinabi pa ng ICI na wala pa silang nakikita na pwedeng sampahan ng kaso. Wala pang mga politiko or matataas sa posisyon na posibleng sangkot sa anomalyang flood control. Naku po. Simula nung hindi nila pinapublic yung ICI hearing na wala ng integridad ang ICI, sila na lang ang nag-uungayan sa hearing, ang uungguyan pala. Tama, abolish kasi sila lang nagbububuhan. Correct, wala ding kwenta yung ICI, secret lang nila yan. Nakaka-hopeless na ang bansa natin, attorney. Lahat ng mga tao, low benders, di ba? Imbestiga lang ang mga kawatan na yan para sabihin talagang may nagawa si Marcos para tulungan itong sugpuin ang anomalyang flood control. Pabilib na yan si Marcos. No worry ma'am, public is watching them. May nakikita ako na tuloy ng revolusyon agad. Mangyayari yan ang resulta sa investigasyon. Hindi pa binubuo yung ICI, amoy na namin. Basta lahat ng gagawin pang takip, lahat ng baho nila yan. Basta sigurado lahat may katapusan. Malinaw po kung sino may control sa budget. Tapos sabihin walang kinalaman, wala lang talaga tayong maasahan ngayon kasi hawak nila lahat. Tanging eleksyon na lang pag-asa ng taong bayan. Maging malinis na lang sana ang sunod na eleksyon. Ito pa. Yung ikaw mastermind ka, tapos ikaw pa ang hero. Ikaw pa ang gagawing state witness. Wow. Correct, Attorney Wanzon. Ang ICI na yan, parang gumawa ka lang ng pelikula na ikaw ang director, ikaw ang promotor, ikaw ang dubbing, ikaw lang ang artista, ikaw lang din ang audience, higit sa lahat, ikaw lang ang tao. Itigil niyo yung katangahan na yan, nakakahiya. Yan kasi si BBM, ayaw mapahiya. Yun tuloy, pinag-uusapan ng ICI. Hanggat ang ICI ay hindi pinapublic ang kanilang investigasyon, ay mananatili sa isipan ng mga tao na may pinagtatakpan sila. Ay niwala ba kayo sa investigasyon na ito? Ako naman, kung talagang
kung talagang makuha ng BBM administration ang totoong hustisya, yung ginawa ng ICI ay pagbukas sa publiko, mag-streaming sila para mapanood ng publiko, para malaman talaga ng publiko ang katotohanan. O nasalang na si Martin, o ang mga tao excited na makapagsalita si Martin, malaman ang side ni Martin. Pero ano nangyari? Nilihim. Nagpunta lang si Martin, makikita ng tao, picture si Martin, yun lang. Tapos deny to Martin. Tapos sinasabi na the least guilty si Martin daw. Hala. Tapos masyak ang mga tao. Bakit? Sa Blue Ribbon Committee palaging minimension ang Martin Romualdez, Zaldico. Tapos lalabas sa ICI na least guilty, hindi most guilty si Martin Romualdez. Ano bang nangyari? Kaya ang mga tao, kabibig, duda sa ICI. O Bongbong Marcos, gusto mo ba ang legasiya mo puro pagdududa ang mga tao sa'yo?